Akala mo alam mo na lahat tungkol sa paglipad mali. Kung matagal ka nang bumibiyahe o kahit paminsan-minsan lang, malaki ang chance na hindi mo PA alam. Ang mga bagong airline rules na tahimik nang ipinapatupad ngayon, hindi ito yung mga obvious na announcement. Say airport ito. Yung mga pagbabago na malalaman, muna lang kapag nandun ka na at kadalasan huli na, habang abala tayo. Say pag-book ng murang ticket. May mga airline na dahan-dahang binabago. Ang sistema mas high-tech na eroplano, mas siksik na upuan. Mas maraming bayarin at oo kahit pananamit mo may pakialam na sila, maraming travelers ang nagugulat na lang kapag biglang may bayad na pala. Ang dating libre, hindi gumagana. Ang charger ng phone, hindi sila pinayagang umupo. Kung saan nila akala ay pwede mas malala na deny ng boarding dahil lang sa isang maliit na rule na hindi nila alam at ang masakit walang paalala, walang second chance. Kaya ang goal ng video na ito ay simple pero sobrang importante. Una, ipapakita KO sa'yo kung alin sa mga bagong airline changes ang talagang gumaganda. Yung mga upgrade na makakatulong sa comfort at convenience mo sa biyahe. Pangalawa, alamin natin kung alin ang nagiging mas mahal. Mga dating libre na ngayon ay may bayad na pala at kung paano mo maiiwasan ang unnecessary gastos. At pangatlo, ituturo KO kung paano ka maghahanda ng tama para hindi ka mabigla sa airport or sa loob ng eroplano. Walang stress, walang panic at walang sayang na pera kung ayaw mong maging isa sa mga pasaherong nagrereklamo sa gate, sa aisle o sa comment section pagkatapos ng biyahe. Panoorin mo hanggang dulo ang video na ito dahil sa panahon ngayon, ang prepared traveler, ang tunay na panalo. Number 1, malalaking tech upgrade sa loob ng eroplano. Kung may isang bagay na tahimik pero malaking pagbabago sa paglipad ngayon, ito ay ang technology sa loob ng eroplano. Sa wakas may mga airline na humahabol na sa paraan ng paggamit natin ng phone at gadgets at may ilang upgrades na talagang sulit. Unahin natin ang pinaka-practical libreng messaging habang nasa ere kahit hindi ka magbayad ng full Wi-Fi. Maraming airline ang ngayon ay nagpapahintulot na magpadala ng messages gamit ang apps tulad ng Messenger, iMessage at WhatsApp. SA North America, normal na ito. SA mga airline gaya ng United Airlines at Delta Airlines, pero tandaan, messages lang, walang photos, videos o SMS. At isang malaking paalala, i-download ang app bago mag-board. Walang mas nakakainis kaysa sinusubukang mag-download ng app. SA 35,000 feet, mas lalo pang gumaganda ang experience sa mga airline tulad ng JetBlue na nagbibigay ng libreng high-speed Wi-Fi para sa lahat, economy man o first class. Dahil dito napipilitan ang ibang airline na mag-upgrade para makasabay. At speaking of upgrades, internet mismo, SA ay gumagaling na may mga airline na nakipag-partner sa Starlink para maghatid ng mas mabilis at mas stable na connection. Ibig sabihin, mas posible nang magtrabaho, mag-stream o makipag-chat ng walang putol. Isa pa sa pinakaastig na bago, Bluetooth connection sa seatback screen. Pwede mo nang gamitin ang AirPods o kahit anong wireless headphones para manood ng movies at shows. Wala nang bit-bit na wired headphones, wala na ring tiis. Say murang earphones na, by the way. Hindi na rin libre sa maraming flights. Dagdag, PA rito, sobrang nag-level up na ang entertainment systems ngayon. Hindi na lang movies at TV shows. Ang makikita mo, may meditation, apps para makapag-relax, interactive games para pumatay ng oras at isang napaka-astig na feature kung saan ikaw mismo ang pipili kung gusto mong gisingin para sa pagkain o hayaan ka munang matulog. Ibig sabihin, wala nang awkward na topic pause. Say, gitna ng mahimbing mong tulog, ikaw na ang may control sa oras at pahinga mo sa loob ng eroplano. Bottom line, gumaganda ang tech pero kailangan mong malaman kung paano ito gamitin dahil ang susunod nating pag-uusapan, hindi lahat ng upgrade ay gumagana kung patay ang phone mo. Number 2, charging problems na hindi inaayos ng airlines habang gumaganda ang tech sa loob ng eroplano. Wi-Fi, entertainment screens, Bluetooth, isang malaking problema. Ang hindi pa rin inaayos ng airlines, charging. Maraming pasahero ang nag-a-assume na may outlet naman sa eroplano, okay na to. Pero ang totoo, hindi ganun kasimple sa karamihan ng eroplano, lalo na sa economy. 2 power outlet lang ang hinahati ng 3 upuan. Ibig sabihin, kahit maaga kang sumakay, may isang siguradong malas sa row ninyo. At kahit makakuha ka ng saksakan, walang kasiguraduhan na gumagana ito. Maraming outlets ang sira, maluwag o biglang nawawala. Ang kuryente kalagitnaan ng flight, may USB port man sa harap ng upuan. May isa pang problema, USB alang ang tinatanggap ng karamihan.
Kung bago ang phone mo lalo na, kung gumagamit ka ng USB-C cable, gaya ng karamihan ng bagong devices, mula SA Apple at iba pang brands, malamang hindi ka makakapag-charge. Kung wala kang adapter, maraming travelers, ang natututo nito the hard way, akala mo handa ka na pero biglang patay, ang phone mo say huling, oras ng flight, walang music, walang map, walang boarding pass at minsan walang pasensya. Kaya ang pinakasimple pero pinakaimportanteng tip, magdala ng USB-A to, USB-C adapter. Mura lang ito, maliit at kayang iligtas. Ang buong biyahe mo ay sa pang smart move I check. Ang plain model bago ang flight, makikita mo ito SA Booking Details Airline app or Flight Status page, isearch mo kung anong onboard amenities. Ang available, may outlet, BA, USB lang, BA o wala talaga. Sa panahon ngayon na ang phone mo, ang susi SA boarding pass, pagkain, bayad at pag-uwi mo, ang walang battery ay parang walang ticket. At habang iniisip mong okay lang, yun dahil makaka-charge ka sa eroplano, tandaan mo ito kapag puno. Ang flight mas lalong mahirap makasiguro SA kahit anong outlet at yan. Ang susunod nating pag-uusapan, number 3, full flights are the new normal. Isa sa pinakamalaking realidad ng paglipad ngayon na maraming travelers. Ang hindi PR-in tanggap ay ito, halos lahat ng flights ay puno. Hindi ito aksidente. Mas kaunti ang eroplano at routes na pinapalipad ng airlines. Kumpara nun pero mas marami. Ang gustong bumiyahe, ang resulta full flights. Ang bagong normal at kapag puno, ang eroplano, hindi lang upuan. Ang pinag-aagawan pati overhead bin space, isang mahalagang bagay. Ang dapat mong tandaan, ang seat number mo ay assigned pero ang overhead bin space ay hindi. Ibig sabihin wala kang karapatan. Sabihin na nasa taas ng upuan mo kapag nakita mong sarado na ang mga bins sa area mo habang nagbo-board ka, malinaw. Ang ibig sabihin nun, puno na yan, huwag ka nang umasa na may magic na espasyo pang lalabas. Ang smart na galaw, maghanap agad ng bin space sa unahan ng seat mo, hindi sa likod. Bakit? Dahil kung inilagay mo ang carry-on mo say overhead, bin na nasa likod ng upuan mo, may kapalit yan kapag landing na at nagde-deplane. Na ang eroplano front to back. Ang labasan, ibig sabihin, kung nasa likod ang bag mo, hihintayin mo munang bumaba. Ang lahat ng pasahero SA likod mo bago ka makabalik para kunin ito, sayang oras, lalo na kung may connecting flight ka, mas delikado, PA higpit na. Ang airlines pagdating SA pagbalik, sa eroplano kapag nakababa ka na at may naiwan ka SA overhead. Bino SA seat mo, madalas wala ka nang babalikan SA full flights every maliit na. Desisyon ay mahalaga. Kung saan mo inilagay ang bag mo, kung kailan ka nag-board at kung gaano ka ka-aware lahat. Yan pwedeng magdikta kung smooth o stressful ang biyahe mo. At dahil puno ang eroplano, may isa pang bagay na mas lalong nagiging problema. Ang banyo, number 4, bathroom survival tips. Sa full flights kapag puno ang eroplano, hindi lang upuan at overhead bin. Ang problema pati banyo, at kung hindi mo alam kung kailan at paano gagamit, siguradong may stress ka. May 3 oras na halos sabay-sabay ang mga pasahero sa banyo. Una, pagkatapos ng take-off, kapag pinatay na ang seatbelt, sign parang may invisible signal na okay, lahat tayo sabay-sabay. Pangalawa, pagkatapos ng meal service, lalo na sa long-haul flights. At pangatlo, ang pinakamalalang rush, bago maglanding SA long flights, mga 1.5 oras bago lumapag sisindihan ang cabin lights, maraming pasahero ang nagigising, nag-aayos at biglang lahat gusto mag-banyo. Resulta, mahahabang pila, maduming CR at minsan wala ng tissue. Ang simple pero epektibong hack, mag-set ng alarm 2 oras bago ang expected landing. SA oras na yan, tulog PA. Ang karamihan tahimik, ang cabin at malinis PA. Ang banyo, hindi ka nagmamadali, hindi ka nakapila at mas komportable ang experience. Isa pang tip, iwasan ang aisle rush kapag nakita mong may pila na SA gitna ng eroplano. Subukan ang banyo SA kabilang side o SA ibang section. Madalas may isang CR na hindi napapansin. Tandaan dito kapag nag-on na ulit ang seatbelt sign bago landing. Wala ka nang lalabasan, kaya huwag magpahuli SA full flights. Ang comfort ay hindi tungkol sa swerte, diskarte ito. At kapag alam mo kung kailan kikilos, kahit simpleng bagay tulad ng pagpunta sa banyo ay nagiging stress-free. Dahil pagkatapos nito, may isa pang katotohanan tayong haharapin. Ang comfort SA upuan ay unti-unting nawawala. Number 5, bakit palala ng palala ang comfort sa eroplano? Kung pakiramdam mo na mas nakakapagod na ngayon ang paglipad kaysa dati, hindi ka nag-iisa at hindi ka rin nag-iinarte, may totoong dahilan kung bakit bumababa ang comfort sa loob ng eroplano, lalo na sa economy class. Unahin natin ang pinakahalata,
Ang upuan may mga airline na nagsimula ng gumamit ng fixed back seats. Ibig sabihin, hindi na nagre-recline. Kahit gusto mong umatras ng kaunti para makatulog, wala na sa ibang airline naman may recline. PRN pero sobrang konti na lang mula sa dating. Halos 4 na pulgada naging 2 pulgada na lang. Hindi lang yan, mas lumiit din ang legroom. Ang tinatawag na seat pitch. Ang distansya sa pagitan ng upuan mo at ng nasa harap unti-unting binabawasan dati medyo. Makakahinga ka PA ngayon ang tuhod mo halos nakadikit na sa upuan say. Harap mo sa ilang budget flights. Halos parang nakabas ka na siksikan. At kahit ang mismong upuan numinipis na rin tinatawag nila itong slimline seats parang maganda pakinggan pero totoo lang mas konti. Ang foam at padding mas matigas mas ramdam. Ang pagod lalo na sa long flights bakit ginagawa ito ng airlines simple lang. Mas maraming upuan, mas maraming pasahero, mas maraming kita at mas magaan. Ang eroplano mas tipid fuel. Ang problema ikaw, ang nagbabayad comfort kaya ngayon mas mahalaga na kaysa dati. Kung saan ka uupo, hindi na pwedeng bahala na maliit na desisyon. Window aisle, gitna harap o, likod may malaking epekto na buong biyahe mo at dahil mas siksik na mas hindi komportable at mas puno. Ang eroplano nagbabago rin ang laro pagdating sa seat selection at yan. Ang susunod nating pag-uusapan, number 26 seat selection rules na tahimik. Na binago ng airlines noon may isang simpleng travel hack na halos lahat ng madalas. Bumiyahe ay alam mag-check-in kaagad. Pagbukas ng online, check-in para makapili ng magandang upuan, libre pero ngayon unti-unti na itong nawawala maraming airlines. Ang tahimik na nagbago ng seat selection rules, lalo na sa basic economy. Sa halip na ikaw, ang pumili ng upuan automatic na itong ina-assign ng system at kadalasan, hindi ito ang upuang gugustuhin. Mo resulta gitnang upuan likod ng eroplano minsan malapit. Sa banyo at kung gusto mong palitan, may bayad even during online check-in dito pumasok. Ang tinatawag ng mga traveler na check-in chicken, ang idea huwag muna mag-check-in agad hintayin. Ang huling oras umaasang mas maayos na lang ang matitirang upuan window o isla imbes na gitna. Hindi ito garantisado. Pero ilang flights gumagana. Ito, kung ayaw mong magbayad ng seat fee may magandang balita naman para sa mga pamilyang. May bata kapag may kasamang 13 taong gulang pababa obligado. Ang airlines na paupuin kayo ng magkakasama ng walang dagdag bayad, hindi man ito. Ang pinakamagandang pwesto eroplano at least magkakatabi kayo ngayon. Kung long flight ito at alam mong magiging mahirap, ang biyahe minsan worth it na rin magbayad para tamang upuan dahil siksikan. Konting recline at pagod. Ang biting seat choice ay pwedeng sumira ng buong flight. Mo at kung magbabayad, ka na rin lang dapat alam mo kung alin. Ang pinakasulit na upuan at yan mismo, ang susunod nating tatalakayin, number 7. Paano pumili ng pinakamagandang upuan sa eroplano ngayong mas mahal at mas limitado na ang seat selection? Hindi na sa pataang basta kahit saan, okay na kung magbabayad ka rin lang. Sulitin mo na dahil ang tamang upuan ay pwedeng magpahaba ng pasensya mo o tuluyang sumira ng biyahe mo kung ayaw mo ng matinding turbulence. Piliin ang mga upuan. Malapit sa pakpak o gitnang bahagi ng eroplano dito pinaka-stable. Ang galaw ng plane mas kaunti. Ang alog mas kalmado, ang pakiramdam lalo na kung kinakabahan ka sa paglipad kung tulog. Ang priority mo window seat. Ang best choice may masasandalan. Ang ulo mo at hindi ka gigisingin ng katabi mo kapag gusto nilang tumayo. Extra tip piliin. Ang side, kung saan ka sanay matulog. Kaliwa o kanan para mas natural ang tulog mo kung legroom. Ang habol mo walang tatalo, exit row seats mas maluwag mas stretchable ang paa. At mas komportable lalo na long flights, tandaan lang may responsibilidad ito sa emergency kaya hindi ito para sa lahat. Kung ayaw mo ng ingay umiwas sa mga upuan malapit, banyo at dali diyan palaging may lakad. Ang flight attendants bukas sara ng pinto at minsan pila ng pasahero. Kung gusto mo ng mas mataas na chance na walang katabi subukan, ang likod ng eroplano kadalasan dito huling napupuno. Ang seats kapalit nga lang mas ramdam, ang engine noise at turbulence at kung may tight connection ka, mas okay umupo harap ng cabin front to back. Ang labasan ng eroplano kaya mas maaga kang makakababa personal tip aisle seat sa left side ng eroplano. Kung right-handed ka, mas maluwag. Ang galaw ng braso mo kapag kumakain o nagtatype maliit na bagay pero malaking ginhawa. Ngayong alam mo na ang seat hacks handa. Kana susunod na realidad maraming dati ay libre may bayad na ngayon. Number 8, mga dati ay libreng bagay na may bayad na ngayon.
Isa sa mga pinaka-nakakagulat na pagbabago, SA paglipad ngayon ay ito. Maraming bagay na akala mo ay kasama na SA ticket may bayad na pala. Noon kahit economy ka, may inaasahan kang simpleng pagkain, libreng earphones o kahit kumot. Say mahabang flight ngayon, depende na lahat sa airline at sa klase ng ticket mo. Maraming airlines. Ang lumipat SA tinatawag na buy on board model. Ibig sabihin, kung hindi malinaw na included, ang meals SA booking mo magbabayad ka SA loob ng eroplano kahit long-haul PA. Yan, at kapag bumili ka on board, madalas, mas mahal at limitado ang choices. Ang mas matalinong galaw mag-pre-order ng pagkain. Habang nagbubook o SA airline app, mas mura ito at sigurado ka pang may makukuha ka. Hindi yung sorry, sold out na po. Hindi lang pagkain ang naapektuhan, pati headphones na dati ay simpleng ibinibigay ng flight. Attendance ay may presyo na ngayon. Say ilang airlines pati kumot at unan ay may bayad lalo na. SA budget carriers at dahil nga may bayad na, ang mga basic comforts mas mahalaga na ngayon. Ang pagiging handa, magdala ng sariling wireless headphones, light jacket or travel blanket kung kailangan para hindi ka mapilitang gumastos. Sa loob ng eroplano, ang problema maraming pasahero. Ang nadadala dahil akala nila pareho PA rin. Ang sistema tulad ng dati pero may mas malaking pagbabago PA na mas nakakabigla. Ang paraan ng pagbabayad is sa loob ng eroplano mismo. Number just 9 app-only payments, walang cash, walang card. Ay isa ito sa mga pinakamadalas. Ikagulat ng mga pasahero ngayon. Maraming airlines ang tuluyan ng nag-alis ng cash at physical card payment sa loob ng eroplano. Kung balak mong bumili ng pagkain, inumin, headphones o kahit simpleng snack, hindi na sapat ang credit card sa wallet mo. Sa bagong sistema, airline app lang. Ang paraan ng bayad, ibig sabihin, kailangan mo nang i-download ang app at mag-save ng payment method bago PA mag-take off at malinaw natin tong sabihin, walang cash, walang swipe, walang tap via Apple Pay o Samsung Wallet app lang maraming pasahero. Ang nadadali rito akala nila pwedeng PA ring mag-tap ng phone o mag-abot ng card. Tulad ng dati pagdating ng flight, attendant at oras na ng bayaran dun PA lang nila malalaman na hindi sila pwedeng bumili ng kahit ano mas masakit PA wala ng signal para mag-download ng app SA Air. Kaya kung wala ka pang airline app bago mag-board, wala ka ng habol. Kaya bago ka PA umalis ng bahay, gawin mo na ito i-download. Ang airline app, mag-login. Kung may account i-save. Ang payment method mo, simple lang, pero nakakapagligtas ng gutom at stress. Sa loob ng eroplano sa panahon ngayon, ang phone mo na ang boarding pass wallet entertainment system at minsan lifeline mo sa biyahe. Kaya kung patay ang phone mo o hindi ka handa sa app-only system para kang naglakbay pabalik. Sa 1995 pero walang pera. At habang abala ang mga tao sa pagbabayad at pag-aayos ng gamit, may isa pang problema na tahimik pero seryoso na lumalala. Sa loob ng eroplano nakawan number 10 tahimik pero lumalalang nakawan sa eroplano. Habang iniisip ng karamihan na safe zone, ang loob ng eroplano may isang problema. Nadahan-dahang lumalala na kawan, lalo na SA overnight. At early morning flights kapag dimang kilawantok o yung mga pasahero at busy, ang lahat sa boarding at deplaning SA ganitong kondisyon madaling kumilos ang magnanakaw. May mga ulat ng organized groups na target ang high-value routes at full flights kapag siksikan. Ang eroplano mas madali silang makihalo parang normal na pasahero lang na dumadaan sa aisle. Kaya unang rule wag ilagay ang mahahalagang gamit SA seat pocket phone tablet passport kapag nandoon, yan parang nakadisplay. Sa lahat ng dumadaan kapag nakatulog ka wala kang kaalam-alam mas ligtas, ang ganito ilagay, ang valuable SA zippered pocket na malapit sa katawan o ipasok SA personal item bag na nasa likod ng mga paa mo, hindi tulak na tulak. Say ilalim ng upuan, say harap, bakit say likod ng paa dahil kung may magtatangkang buksan, ang bag mo kailangan muna nilang galawin. Ang binti mo mapapansin mo agad para naman say mga bag na nasa overhead bin. Gumamit ng maliit na carabiner clip SA zipper. Hindi nito ginagawang imposibleng buksan ang bag pero pinapabagal at pinapansin ang magnanakaw at kadalasan sapat na yan para umatras sila. Isa pang paalala kapag boarding at deplaning, ito ang pinakamagulong. Oras wag mong ilabas ang phone mo at iwan. Sa upuan habang kumukuha ng bag, isang saglit lang ng distraction pwedeng mawala. Ang gamit sa full flights ang awareness. Ang tunay na security at habang mas humihigpit, ang airlines SA rules mas kailangan mo ring higpitan. Ang pag-alaga SA sarili mong gamit at ngayon may isa pang rule change na maraming pasahero
Ang bigla na lang nasasampulan carry-on at personal item rules. Number 11, mas mahigpit na carry-on at personal item rules. Isa ito sa pinakamadaling ikadala ng travelers ngayon, lalo na SA Airport mismo mas humigpit. Ang carry-on at personal item rules at marami. Ang hindi handa kung naka-basic economy ticket ka. Huwag mong i-assume na may carry-on ka SA, maraming airlines ngayon isang personal item lang ang pwede at kailangan itong kasya sa ilalim ng upuan sa harap mo kapag may dala kang maleta na akala mo standard carry-on may. Malaking chance na ipag-gate check, yan may bayad PA kahit SA mga airline na pumapayag. PA rin SA, carry-on at personal item, mahigpit na ang 2-item limit. At dito nagkakamali ang marami. So ang mga sumusunod ay binibilang na ngayon bilang item maliit na backpack, camera o camera bag, kumot o travel, blanket fanny pack o sling bag, ibig sabihin, kung may backpack ka na tapos may sling bag, ka-PA sa dibdib, 2 items na yan, at kapag pinatigil, ka ng gate agent, wala kang maipaglalaban, kaya ang diskarte ngayon ay simple gawing multi-purpose. Ang personal item mo isang bag lang na kasya. Ang lahat electronics documents jacket, essentials para hindi ka nagjajagal ng gamit at hindi ka nasasampulan. Tandaan SA Airport, wala silang pakialam kung gaano kamahal ang ticket mo kapag lumampas ka SA rules, magbabayad ka o may iwan. Ang gamit mo sa panahon ngayon, ang tamang bag ay hindi lang convenience proteksyon, ito laban SA stress at extra gastos. At bago natin tapusin, may isa pang pagbabago na maraming pasahero ang hindi inaasahan kahit ang suot mo may rules na rin. Number 12, new airline. Dress code, kahit suot mo may rules na maraming pasahero. Ang nagugulat dito pero totoo, kahit ang suot mo sa eroplano may epekto na ngayon sa biyahe mo tahimik na naghigpit ang ilang airlines. Pagdating SA dress code, lalo na SA footwear, hindi na ito simpleng comfort choice. May mga airline na pwedeng mag-deny ng boarding o magpaalis ng pasahero. Kung hindi pasok sa policy, yung suot lalo na kung nakapao walang sapat na sapatos, bakit? Ito big deal, una kaligtasan SA, emergency, delikado ang walang sapatos, may debris, mainit na sahig or mabilis ang evacuation. Pangalawa, kalinisan at respeto. Say cabin, hindi lahat komportable. Say ideya ng paa, SA aisle o seat area, lalo na sa full flights. Kaya ang simple rule, laging magsuot ng maayos at secure na sapatos. Hindi kailangan formal pero iwasan ang tsinelas na madaling matanggal o anumang suot na pwedeng questionin ng crew. Hindi lang footwear, ang tinitingnan, may mga airline na mas mahigpit na rin sa sobrang revealing outfits o damit na pwedeng mag-cause ng issue. Sa loob ng cabin, tandaan private company ang airline, may karapatan silang magpatupad ng sariling rules. Ang pinaka-safe na approach, magbihis ng komportable pero presentable, yung tipong kaya mong maglakad, umupo ng matagal. At rumespeto SA, kapwa pasahero, walang aberya. Say huli, tandaan mo ito sa panahon ngayon, hindi lang ticket. Ang dala mo sa biyahe, dala mo rin ang awareness kapag alam mo ang rules mula tech, upuan, bayarin gamit hanggang suot ikaw. Ang may control sa biyahe mo, prepared traveler, is stress-free flight. Kung may isang mensahe kang dapat tandaan SA buong video na ito na yon, hindi na pwedeng bahala na lang SA paglipad. Hindi dahil mas mahirap bumiyahe kundi dahil mas tahimik na nagbabago. Ang rules, hindi na laging ina-announce, hindi na laging obvious. At kadalasan malalaman mo na lang kapag nandoon ka na SA gate SA. ISLO SA, upuan mo na may mali pala ngayon. Ang airline travel ay laro ng awareness at preparation. Alam mo kung kailan may libre at kailan wala. Alam mo kung anong apps ang kailangan bago PM mag-board. Alam mo kung saan ilalagay ang bag mo, kailan pupunta sa banyo at paano protektahan ang gamit mo. At oo, alam mo na rin kung paano magbihis para walang aberya. Hindi ito tungkol SA pagiging maarte, ito ay tungkol sa pagrespeto sa oras, pera at pagod mo. Kapag handa ka, hindi ka nagpapanik. Say charging, nagbabayad, nang biglaan na stress sa upuan, nagugutom dahil walang app o nag-aalala. Sa gamit mo habang natutulog. Sa panahon ngayon, ang prepared traveler, ang may tunay na freedom, tahimik, kalmado at kontrolado. Ang biyahe kahit puno, ang eroplano kung nakatulong.